Yo, what's up mga backyard? Welcome back sa aking channel. So ngayong araw guys, i-update ko kayo doon sa ating mga goldfish. So yung ating mga goldfish dito ay wala na guys dahil nabili na, no? Pero meron pa tayo ditong natitirang ilang piraso at naka-reserve na nga rin. So maraming salamat sa mga bumili ng ating mga goldfish. So ito yung sinasabi ko guys na mga naka-reserve. So ito ay nasa 30 pieces at ito ang huling batch ng ating second batch. So parang nakakalito, no? So ayun yung huling out natin na second batch. Tapos ito yung ating mga last batch na medyo maliliit pa at medyo matagal pa bago natin may out yon. So ngayon guys, may gagawin ako. Bali pupunta ako doon sa aking MB farm dahil mayroong bibili sa akin ng mga ARC. So samahan niyo ako doon at mamaya ay pupunta tayo doon. Pero bago tayo pumunta doon guys, i-update ko muna kayo dito sa aking mga gino-groom na goldfish. So ito yung mga naselect ko na bala kong gawing breeder. Pero pag nainis ako o kung kailangan ko ng space ay pwede ko din ibenta yan, no? Pero hindi pa sa ngayon guys, kasi magkakaroon ako ng space dito. 3 piraso nga yung magiging space ko. So ito ay walang laman. Tapos itong ating isang 20 gallons ay wala na ring laman, no? Tapos ito pang ating 50 gallons ay wala na ring laman. So mag-harvest nga pala ako ng gapi at ng shrimp doon sa ating backyard. So pakita ko na rin sa inyo ang ating isang Thai silk dyan. So hindi ko yung binebenta guys dahil putol yung pectoral niyan at inborn na putol yung pectoral. Tapos meron pa tayo dito isang flower horn na medyo mahiyain to eh. So ilalagay ko muna to dito sa ating 35 gallons tapos pupunta na tayo doon sa aking MB farm. So bawasan ko muna ng tubig dahil medyo mabigat at isang kamay lang yung hawak ko na gagawin ko pagsalin dito. So yun na nga, at medyo mahirap nga dahil baka dumaretso yung batya. So yun na nga, at kinat ko na at inilagay ko na, sinaling ko na dito sa ating 35 gallons. So puna tayo doon sa aking MB farm, so let's go! So yan guys, at nandito na tayo sa aking MB farm. So silipin natin yung nilagay nating gabi dito sa ating batya. At kung mapapansin nyo guys ay hindi masyadong kita dito sa camera. Pero nakikita ko ay goods naman sila at wala pang fry yung isang ano natin. So dito tayo mag-harvest ng ARC. So 4 na piraso yung harvestin natin. Tapos mag-harvest din ako ng HP Blue. Yan. Kasi may mga nabili sa akin nagtatanong ng HP Blue ay wala ako doon sa backyard, no. So mag-i-stock ako ng ilang pair o trio doon sa aking backyard. Tapos dito sa ating marami ng prey ito itong red list eh. So hindi ko pinapakailman tong red list natin dito dahil naubos to eh, bali isang pair na lang. Tapos ngayon napakaraming fry. Ayan, hintayin na lang natin maglakihan tong mga fry niyan at siguro pwede na tayo mag-release pag nagkaroon tayo dyan ng maraming pang out. Tapos dito naman nandito yung ating mga HB Blue. Kung naalala nyo yung galing doon sa ating 15 gallons, dito natin sinali niyan guys. Tapos tong ating hydrilla plants ay aalisin na natin. So nilagay ko muna tong hydrilla plants dito dahil konti pa nga lang yung tumutubong dahon itong ating water lotus, no? Pero ngayon ay marami na. So ilagay muna natin to ulit dito sa ating rep tab kung nasaan ang ating mga red balloon platies. Tapos ayun nga, bakit punta ko dito guys, lagi ko chine-check tong ating mga PKBM at goods naman sila. At napakarami pa rin nilang fry. Hindi ko alam kung lumalaki yung kanilang fry, no? So bala kong ilagay yon sa sa rev tab
ilipat ko. So yun na nga at humuli na ako guys, hindi ko na pinakita sa inyo dahil medyo malabo yung tubig at may hirapan ako mag-video. So ito yung mga hinuli ko at magje-gender ako dahil twoper yung i-out natin, no. Tapos meron tayo dito mga panda. Ayan. So medyo mahirap pulihin. Ayan. Ito yung mga nilagay natin guys na una. Pero kung mapapansin nyo ay medyo maliit pa nga yung size nila, no. Parang yung mga naunahan pa nung nando sa ano natin, yung mga nando sa aquarium, no. Kasi binobomba natin ng Tubifex worm yon at ito ay pure pellet lang. So ito yung ating isang tricolor. So binabala kong iuwi ito at gusto kong i-groom dahil doon nga ay marami tayong Tubifex worm. Bali hindi ko na kasi nadadala ng Tubifex worm tong ating mga trapal pande. So start na tayo at mag-select na tayo guys ng 2 inch to 2.5 inch yung i-out natin guys. Syempre yun ay may gender na. So itong isang to ay female. So goods na tong size na to. Ang laki na nito guys. Yan. So ito yung isang unang female natin. At kung papansin nyo guys, putol yung dalawang paa niya, no? Pero tumutubo na yon. At mabilis lang yon. Ilang araw lang yon ay may paa na ulit yon. Tapos nung sumunod naman guys ay female ulit. Ayan. So madali lang naman mag-gender nito guys. Mahirap lang pag yung mga maliliit pa kasi medyo hindi pa kita eh. Tapos itong isang to ay so pinalabo yung camera natin, no? Punasan ko muna. Wait lang guys. So yun na nga at napunasan ko na yung ating camera guys, no. So yung isang nahuli kong yon ay male. Tapos itong panghuli ay isang male din. Ayan. So tignan nyo naman magwala yan guys kung paano magpag, no. So healthy yan guys dahil napakalalakas ng ating mga ARC dito. So sa mga gusto mag-avail ng ating mga craylings na ating mga Australian Red Glow crayfish. So marami tayong stock niyan guys. Marami din tayong mga maliliit na 1.5 inch. Tapos nag-harvest na rin ako ng ating mga Blue Dream na shrimp. Ayan. So 5 piraso tong hinarvest ko at dadalhin ko muna to doon sa aking backyard. At susubukan ko kung may magkagusto ay bebenta natin. Pero bala ko yan maglagay doon sa ating 2.5 gallons pero wala pa akong 2.5 gallons at bibili muna tayo at sesetapan natin yan. So ito ay binabalot ko na guys at pinahawak ko muna sa anak ko dahil kasama ko lagi sa aking farm yung aking anak na babae, no. So balak din niyang maging isang vlogger, no. Siguro pag lumaki-laki pa yan ay kasama ko na yan dito sa aking pagbablog, sa aking backyard, sa aking YouTube channel. So ito yung mga nahuli kong Blue Dream guys. Ayan. At napakarami pa doon sa Styrotab. Tapos sumuli na rin ako dyan ng mga HB Blue. Ayan. So ito yung mga i-out natin guys na HB Blue. At yan ay goods na goods sa mga size niyan guys. At syempre ay murang halaga lang natin i-out yung mga yan. So message lang kayo sa aking Facebook page o dito comment na kayo sa aking YouTube channel para madali ko kayo ma-replyan. At syempre sa mga malalapit dito sa Binyan ay pwede ko na ma-deliver yan. Pero pag lumagpas na ay syempre nandiyan ang ating Lala Move Rider. So huliin ko na tong ating tricolor para madala ko na rin to sa aking backyard at may groom. So nasa na kaya to? Dapat pala kanina inilagay ko na o pinilastik ko na. Pero madali lang na mahulihin ng goldfish eh. So nakita ko na guys at nandito siya sa gitna. So ito yung ating tricolor. Sana may groom natin ng ayos to.
So hanap pa tayo ng pwedeng isama sa kanya. At tingin ko ito na lang muna dahil marami pa tayong panda dun eh. At yung iba nitong nasa trapal pond natin ay mga panda. So okay na to guys, tong ating tricolor. Ito muna ang dadalhin natin doon sa ating backyard para ma-groom natin. So yun na nga, at punta na tayo sa ating backyard at iset up na natin to. So let's go guys. So yun na nga guys, at nandito na tayo sa aking backyard, no. So ito yung ating ARC na padadala sa papunta tong Bacoor guys. Tapos yan, nag-request yung ating buyer na magbigay tayo ng aquatic plants. So libre lang yan guys. Meron tayo dyan bacopa, water lettuce, at syempre ang 1 to sawang hydrilla plants. Tapos humingi na rin siya sa atin ng feeds dahil hindi pa nga daw dumadating yung kanyang order ng mga PO1 o PO2. So hindi naman tayo madamot at syempre sasama natin yan. Tapos i-acclimate na rin natin tong ating mga inuwing isda. Ayan, itong ganda nitong ating tricolor na to. So sa mga makapagpaawit sa akin dito ay pwede natin ibenta yan, no? Pero hindi muna sa ngayon guys kasi gusto ko muna i-groom. Pero doon sa ating mga kabackyard talaga ay syempre hindi natin mahihindiin yan. So acclimate muna natin. Tapos itong ating mga gapi ay ilalagay ko muna to dito sa ating, dito ko balak sa 10 gallons pero nandun pa yung ating flower horn, kaya dito muna to sa ating customized na aquarium. Siguro ang size nito ay mga 25 gallons. Tapos itong ating dwarf shrimp, itong ating blue dream, bukas bibili ako ng 2.5 gallons at doon ko i-set up to. Pero ngayon pang samantala na kaya ko ilalagay dito kaya sa beta tank. Ay, dito na lang sa 20 gallons, no? Kasi wala pa naman laman to. So, goods na goods na yan dyan. At bukas ay bibili ako ng 2.5 gallons. So, hanggang dito na lang muna ng aking video, guys. Kasi iaayos ko pa yung pagbabalot dito sa ating papadeliver dahil medyo malayo. So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, baka naman. So, maraming salamat po. Peace out. Bye-bye. So shoutout nga pala kay Sir Sai Sarmiento sa ating kabackyard na bumili ng ating mga crayfish. So maraming salamat. Stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could